Kanina yung iniwan nating tanong, ito bang, paglaki ng prostata nakakaapekto ba sa reproductive health ng lalaki, doon sa kakayahan nilang mag-produce ng baby? The short answer is no, but it's Mm. important na maintindihan, no? Yung prostate, totoo yan, it's a reproductive organ. Ang function niya is nagpo-produce ng part ng semen or semilya ng lalaki. Pero because nga dun sa location niya, pag lumalaki siya, actually hindi sexual or reproductive yung mga nagiging effect, pero yung symptoms doon sa pag-ihi. Sa ihi talaga, Yes, oo. oo. So in fact, hindi naman, no? And sabi ko nga, it's very common na lumalaki talaga ang prostate ng lalaki beyond a certain age. Mm. In fact, after a certain age, mas magugulat pa ako kung maliit pa at normal sized pa yung prostate, no? So talagang lahat lalaki? Well, it's expected. It's Hmm. nothing out of the ordinary. It's nothing to worry about. Kung Mm. mismong enlargement lang at wala namang sintomas at hindi naman siya prostate cancer. Mhm. Again, hindi porket na maliit yung prostate, walang sintomas, walang prostate cancer. So again, it's good na binabantayan natin yung size, no, with an ultrasound, nakaabang tayo ng symptoms, pero hindi kasi yan exactly nagko-correlate dun sa sinatanong yun, no, na sexual function, sa Mm. reproductive function. True enough, kita nyo, ang dami mga lalaki, no, na medyo advanced in age na tapos nagkakaanak pa din. Baby pa. Oo. So, it's not really that, Walang no? connection si prostate gland, Mm. oo. Okay, so patuloy pa rin siya nagpo-produce kahit na lumalaki siya Yes. nitong, Oo. pantulong sa semilya. Yes. Oo, Oo. ayun. So, walang dapat ipag-alala do'n. Pero ang ipinag-aalala nila yung bakit napupunta raw sa cancer, itong paglaki ng prostate gland. Again, no, magandang natanong niyo yan because Mm. that's something I want to clarify. Ang paglaki ng prostate ay hindi napupunta sa cancer. Hindi lahat, oo. Pwedeng malaki yung prostate, magka-cancer. Pwedeng Mm. hindi pa ganun kalaki yung prostate, magka-cancer. Mm. Kasi yung iba makikita, no, ang normal na prostate daw dapat 20 grams lang. Pina-ultrasound, Mm. 100 grams na. Hindi ibig sabihin no na mas malaki yung chance for cancer. Lahat pwedeng magkaroon. Mm. It's all about yung PSA at yung nakakapa natin. Now, kung nag-aalala tayo, no, sabi ko nga, what if mataas yung PSA? Nag-aalala yung mga pasyente kunyari o yung mga manonood natin. Cancer na ba yan? Mm. Not yet automatically. Pag tumaas yun, saka natin pwede gawa ng additional tests to verify or to confirm kung may prostate cancer na talaga. Mm. Okay, so doon sa mga test lang mako-confirm. Yes. Yung PSA ba 100% accurate 'yan? No. It's not Ah. accurate for prostate cancer only. Mm. Kasi PSA, prostate specific antigen, no? Or Mm. prostate specific, ibig sabihin, basta may problema sa prostate, Mm. whether it's prostate cancer, whether it's prostatitis, or basta enlargement lang ng prostate, Mm. even prostate massage, sometimes pwedeng magpataas ng PSA. Oh. Pero since prostate cancer is one of them, medyo sensitive siya for Mm. detecting prostate cancer. Kaya kung medyo mataas na yung PSA, pwede na natin kausapin yung urologist, kailangan na ba ng additional test to confirm. Kasi may mga test na talagang makaka-confirm ng prostate cancer, Mm. like a biopsy. Ayun, yun na ang next. MRI, yung imaging, kasama rin ba dyan? Yes, so buti nga Mm. natanong nyo, and in fact na-mention nyo kanina about MRI, no? Mm. Yung MRI, nire-request natin yan. Mm. Pag medyo mataas yung PSA, kung gusto natin makakita ng mga bukol dun sa prostate, and a lot of times, no, yung mga napa-MRI na, alam nyo na hindi porket may bukol na makita, ibig sabihin delikado na. Mm. Sinasabi pa ng MRI kung gaano kataas yung chance na yung bukol ba na yun ay cancer. Oh. So kunyari, medyo mataas yung PSA. Pwede, bago tayo magpa-biopsy, MRI muna. Mm. Kung in MRI, may makitang bukol, sasabihin pa ng MRI, Mm. gaano kalaki yung chance na cancer yung bukol na yan. Galing. Kasi kung sinabi ng MRI, mababa yung chance na cancer yon, we don't even need to do a biopsy. Pero At kung least hindi na invasive. yes, pero kunyari sinabi ng MRI, may bukol, may chance na cancer, hindi pa rin yun confirmation. Mm. We still need to do the biopsy to confirm kung talagang cancerous yun. Okay, pero nabanggit mo, Dok, yung tungkol sa makikita nyo na kung may bukol. Nahuhuli ba ang prostate cancer ng maaga-maaga pa lang? Like, yung sa staging, may stage 1, stage 2, Yes. stage 3 rin ba yan? Yes. So ito, no, it's very important to screen. Kasi yan yung gusto natin, no, ma-detect ang prostate cancer habang maaga pa lang. Habang stage 1 pa lang. Mm. Kasi ang prostate cancer, kung nahuli ng maaga,
habang mababa pa yung stage, nagagamot yan eh. Hindi tatanggalin? Sometimes it's not necessary, no? Oh, Kahit wow. kami, nag-oopera kami. Oo. If detected very early, pwedeng hindi nga tanggalin yung prostate, Oh, no? wow. Oo. And that's the reason why screening is important. Mm-mm. Ito yung gusto natin, no? Na hindi pa nagkakasintomas, wala pang nararamdaman, na Mm-mm. screen, na detect may prostate cancer, hindi pa ganun kataas yung PSA. Usually, maaga pa yan, no? Of course, there are some na unfortunately advanced na. Pero usually, pag nade-detect kasi ng maaga, Mm-mm. nagagamot pa eh. So, ayaw natin manghinayang, no? Na Mm-mm. hinintay natin na kung kailan malala na, kung kailan advanced na yung stage, kung Mm-mm. kailan kumalat na. Gusto natin siya mahuli habang maaga. Stage 1, ibig sabihin, maaga pa, nasa prostate pa lang, hindi pa Mm-mm. kumakalat sa labas, madali siyang magamot. Mm. Okay. So, ano ang gamutan kung kunyari talaga advanced na, kumalat na, nag-metastasize Mm-mm. na, chemotherapy rin ba ang binibigay? Or may targeted immunotherapy for the Yeah. prostate? Oo. It's good you ask, no? Kasi syempre, pag kumalat na, ibig sabihin, hindi na umuubra yung mga treatment natin na just for the prostate. Kasi kunyari, hindi pa kumakalat yung cancer, nasa prostate pa lang. Tanggalin natin yung prostate, operahan, irradiation, or a combination, pwede. Pero syempre, kung kumalat na yung prostate cancer sa labas ng prostate, kahit tanggalin natin yung prostate, hindi pa natin natanggal yung cancer sa katawan ng pasyente, no? So, yun yung mga treatment na options natin. Yes, some would do chemotherapy, but usually, what we offer is yung tinatawag na hormonal therapy, no? Nabibigay kami ng mga gamot na pwede pababain yung testosterone, na kahit stage 4 na yung cancer, pwede pa natin siyang makontrol. And that's another important thing, no? Kasi yung mga iba ang maiisip, ayoko na magpa-test kasi kung may cancer naman, hindi rin naman magagamot. When in fact, that's wrong. Kasi yun nga yung point eh. Mahuli natin siya, whether mahuli natin siya ng maaga, whether ma-detect natin siyang stage 2, stage 3, even stage 4, kahit ma-diagnose natin, may ma-offer pa tayo na treatment in the form of yan, no? Hormonal therapy, worst cases, sometimes even chemotherapy can benefit. So, across all stages, stage 1, 2, 3, or 4, may ma-offer tayong gamutan eh. And that's why screening is very important. Oo, kung nag-screen ka na maaga, tas maaga nahuli, pag tinanggal ba yun, Doc, cancer-free ka na? Pag tinanggal yung prostate gland mo na may cancer? Habang maaga, Oo. for the most part, yes. But of course, Oh. we still have to continue monitoring, no? There are some cases Kasi minsan na may nagtatago. sometimes natanggal na yung cancer, okay na, tapos tumataas pa rin yung PSA. So sometimes pwede pa rin, no? But usually, in general, the earlier na mahuli natin siya, mas treatable siya. And when we talk about treatable, matanggal natin ng maaga, will live the rest of your life, years and years, even decades, na wala kang prostate cancer, cancer-free. Pero dun sa pagpapababa ng hormones, ng testosterone, kapag medyo malala na yung cancer, naaapektuhan ba yung kanilang sexual function? Yes. So, doon ngayon magkakaroon ng mga effect yan, no? When we start giving yung mga gamot na pampababa ng hormones, mga ganyan. Kaya nga, these are drugs na usually pag advanced na, saka natin ino-offer. Lahat naman ng mga treatment, no? Nag-opera kami, after surgery, may mga possible na komplikasyon, may mga possible na side effect. Pero hindi ibig sabihin ng hindi tayo mag-opera, walang side effect, no? Even radiation may side effects, even hormonal therapy may side effects. Kaya yun yung maigi, no? Na mapag-usapan talaga, ma-detect, number 1, kasi ang detection hindi lang naman sasabihin sa atin may cancer or wala, no? Pag ma-detect, sasabihin natin, gaano kalala na ba yung cancer, ano ba yung best option. Kasi kahit naman may mga possible na side effect, pero ang kapalit naman nun kung hindi yung magamot, yun ang talagang pinakadelikado, di ba? So, yeah, it's something na kailangan pag-usapan.